meron tayong pasasabugin na ang ating bomba. Ayan na mga kaibigan ko. Ayan. Ayan ang mukha ng ating guest ngayon na ilang araw ko nang hinihintay mga kaibigan ko. Nagbahagi ng isang panibagong live video ang dating miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte na si Ma'am Dayan Dantes na kasalukuyang nakabase ngayon sa Amerika. Sa ibinahaging video ni Ma'am Dayan Dantes, isa umanong dating miyembro ng SBSI na si Racy Liray na nagbahagi at ibinunyag ang umano'y buong katotohanan na nangyayari sa kapihan na pinamumunuhan ng di umano'y cult leader na si J. Renz Kilario o Senior Aguila at kasamahan nito na sina Mamerto Galanida, Karen Sanico at Janeth Ahok sa Sitio Kapihan, Socorro, Surigao del Norte. Isa umano sa mga ibinunyag ni Racy Larry ay kinakailangan daw na ang mga miyembro ng SBSI na magkaroon sila ng barel. Ito daw ay kinakailangan at ipinag-utos umano ni Senior Aguila at mga leaders ng SBSI na bumili sila ng mga armas. Inutusan din umano ng mga nag-awol na pulis ang mga miyembro kung paano nila itatago ang kanilang mga armas sa ilalim ng lupa. Pinahuhukay umano sila ng butas na mas malalim pa kaysa sa libingan ng kanilang mga patay. Ang hukay daw ay hanggang leeg ng tao ang lalim na kanilang tinatagong armas. At ito daw ay ipinababalot para hindi ma-detect ng mga canine dogs. Ayon pa kay Ma'am Dayan Dantes, wala na umanong choice ang mga miyembro ng SBSI kundi lisanin ang kapihan dahil malapit na daw itong bubuwagin ng DENR. Ating panoorin ang pagpapaliwanag ni Ma'am Dayan Dantes kung ano ang ibinunyag ni Racy Liray. Dali, ito na yan, ito na. Meron tayong pasasabugin. Ayan na ang ating bomba. Ayan na mga kaibigan ko. Ayan ang mukha ng ating guest ngayon na ilang araw ko nang hinihintay mga kaibigan ko. So, mga kaibigan, ating i-introduce sa inyo ang ating magpapasabog ng bomba mga kaibigan ko. Siya po ay galing siya doon sa kapihan. Isa siyang siya na magsabi kung ano siya mga kaibigan ko. Siya ay si Racy Liray. So, balikan natin yung ating interview kay Racy Liray kaninang umaga. Okay. Pero niya mga kaibigan ko, kinaklaro niya yung pangyayari bago pa sila umano. So you see, kung makikita ninyo at naiintindihan yung sinasabi niya na 2017 pa lang, hindi naman pala taga roon si Senior Aguila sa Sudlon. Sudlon is kung saan nakatira si Janeth Ahok, kung sino yung tinatawag kong bugaw sa kapihan. Bakit naging bugaw? Alam nyo na dahil kung may magugustuhan at nagugustuhan si Senior Aguila na minor de edad, ang kanyang nilalapitan at kinakausap na siya naman ngayon ang kakausap sa isang minor de edad ay si Janeth Ahok. Anyway, kakuntsaba rin yan at ka-business partner din ni Janeth Ahok, si Rosalie Sanico. So sila yung isa talagang malaking sindikato ang ginawa nila. Dahil si Jerins ay hindi naman pala taga-barangay Sudlon. Pero ang nangyayari, finance ni Karen Sanico na palipatin si Jerins sa bahay ni Janeth Ahok. So, gaya nga ng sabi ni Racy kahapon, ang bahay ni Janeth Ahok ay isa lang skeleton dahil yung bahay na yon ay binigay sa kanya sa kapatid ng asawa ni Janeth Ahok. So, isang skeleton. So, anyway, nung maibigay at pinagplanuhan na nilang ilipat yung bata para ma-mold, para ma-train,
para talagang magamit nila si Jerence sa talino at sa talento niyang magpaiba-iba ng boses. Ganun ang gawa niya sa school, hindi ba? So ngayon, si Jerence then ay isa pang 16 to 17 years old. So, ngayon, kahit yung mga magulang niya, yung nanay niya, gustong bawiin yung bata, hindi na binibigay nila. Hindi binibigay ni Janet Ahok sa magulang ni Jerence Kilario, si Jerence. Bago pa naging Senior Aguila, si Jerence ay ipinatira ng mga sindikato sa bahay ni Janet Ahok. So, ang bahay ni Janet Ahok na pinatira si Senior Aguila or Jerence Kilario ay ginawang maganda. Kung nakita ninyo mga kaibigan ko yung bahay na inano ng GMA News or lahat ng na pumunta sa Barangay Sudlon. Ang ganda mga kaibigan ko. Isang made of bahay na bato. So ang ganda talaga. So pinfinance yun para doon si Jerence at inaalagaan ni Janet Ahok. So ano na nila yun? Plano na talaga nila. So biro mo yan, 2017 pa yun nangyayari na ginanon na nila. So, tapos ngayon, ang kakapal ng mga mukha nilang maghabla. Kung kani-kanino, kasama na ang ating 5 pulis, kasama ang ating butihing chairman, dati at spokesperson na ngayon ng task force na nangidnap. Iyon pala originally, sila, mga sindikato, ay mga kidnapper. Sila ang tunay na mga kidnapper dahil si Senior Aguila, Jerence Kilario, ay naging hostage nila ni Janjan Karen at Mamerto Galanida. Okay, doon siya binahay sa pinagawang bahay ni Janet Ahok. Gaya nga ng sabi ni Razi, isang iskeleton ang bahay na yun na hindi nga ganun tinapos lang. Bahay na bato na ngayon. So, sila originally ang mga kidnapper. So ngayon, Jerence Kilario, yan na. Bibigyan kita ng para ikaw ay mabawas-bawasan naman ang inyong mga kaso. Ganun ang gagawin mo sa nanay. Sa nanay ni Jerence Kilario dahil baka akala ninyo, Manang, baka akala ninyo or hindi pala, baka naman mas matanda pa ako sa'yo, Ginang Kilario. Baka naman mas matanda pa ako sa'yo, mayroon kayong laban na mababawasan ang sentensya ng inyong anak. Meron kayong laban. Magsalita lang kayo ng totoo. Ipaglaban ninyo ang inyong nag-iisang anak na naging sakim. Sa 4 hanggang 5 taon. So, ipaglaban ninyo. Pero kung hindi naman, kung matigas naman ang ulo ninyo na naniniwala kayong meron siya talagang kapangyarihan, ipagpatuloy ninyo. Dahil sinisigurado ko sa inyo na hindi siya maa-acquit. Na siya ay mapaparusahan, walang bail. Okay? Sa dami ng kanya mga ginawa. Walang kapatawaran. Wala talaga. Kaya sa mga tao naniniwala or napasubo na lang, time nyo nang mag-isip-isip, mga kaibigan ko. Dahil nga, biro mo yan ang sabi ni Razi. Pala, it's obligatory na sila ay required
na magkaroon ng mga baril. So, required pala ni Jerry Esquilario at sa mga leader ng mga kulto, nire-require na sila ay bumili ng mga armas. At gaya nga ng sinabi niya, gaya noon na merong nagbabadya na puntahan sila ng gobyerno. Inutusan silang ipalibing. Ininstruksyonan sila ng mga dating pulis kung paano nila itago yung kanilang mga armas. Pinahuhukay sila, mga kaibigan ko, ng hukay na mas malalim pa kisa sa libingan ng kanilang mga patay. Ang hukay ho is hanggang lieg daw ng tao. Hanggang lieg ang lalim ng hukay ng kanilang mga armas. Alibingan ng kanilang mga armas, pinahuhukay. So, at ipababalot pa ng kung ano yung pinabalot sa kanila na para daw hindi ma-detect ng mga K9 ang kanilang mga armas. So, sa ating mga kapulisan dyan sa NBI at sa mga department, kung sino ang may hawak ng ganong investigations. Hindi ho basta-basta. Biro nyo yan. Halos lahat sa kanila. So, nire-require at meron pa silang inventory. Meron silang taong mag-house to house na puntahan ng mga bahay-bahay at i-inventory kung ano at ilan ang kanilang mga armas sa kanilang households. So, guys, ang sindikatong ito ay delikado. Kaya pala ganun sila kayayabang. Bukod sa tinitrain sila paano humawak ng armas. Train sila kung paano yun ikasa. At yung iba, lalo na ang sa Barangay Aguila, train sila kung paano i-disassemble ang mga armas nila. Kung ano-ano na lang yung training na ginagawa nila. Yung mga training nila, mga kaibigan ko, kung nakita ninyo dyan sa mga videong, mga pinost ng maraming tao. Isa na ako. Ang mga training nila, guys, is yung ready na sila para pagdating ng giyera, meron silang alam, marunong silang paano lumaban na parang mga army. Ayan na si vlogger na Master Jam. Good morning, good evening sa iyo. So, salamat sa pagpunta dito at salamat sa pagtulong na maipakalat ang mga nangyayari sa mga ginagawa ng mga sindikatong kultong tutuwan to, mga kaibigan ko, at ako'y humihiling na balang araw, sana tulungan nyo ako na ma-remove ang pangalan ng bayanihan sa pagiging kulto, dahil ang bayanihan, mga kaibigan ko, ay isang biktima. Biniktima nila ni Jerins, ni Karen Sanico at ni Mamerto Galanida na makuha ang grupo ng bayanihan, dahil isa sa pinakamalaking grupo, people's organization sa Socorro, ang bayanihan. Dahil si Mamerto ay isang tuso, ayaw niya nang maghirap sa pagbuo ng grupo. Gusto niyang may solid grupo na siya, na magiging kanya. Kaya, gumawa sila ng paraan na makuha ang loob ng ating butihing Mama Nena. Makuha ang loob. Pinapaniwala nilang si Jerry Esquilario ay isang reincarnation of Santo Niño. We are one group that believes of
Jesus. So, hindi kulto ang bayanihan. Merong relihiyon ang bayanihan. Merong relihiyon na ang anak ng ating butihing Mama Nina ay nakapag-asawa ng isang monsenyor na magulang at papa nila ni Attorney Ralna Florano at ni Raldin Florano. So, yun ang ginawa nilang paninindikato na lasunin ang isip ng ating butihing Mama Nina. Yun ang inuna nilang target na makuha ang isip at puso ng ating leader ng bayanihan. Tinatrabaho nila layer by layer. Tinatrabaho nila para makuha lang. So ngayon, nung medyo naniwala na, hanggang sa naniwala na si Mama Nina, in-introduce na ngayon si Jerry Esquilario na isa ngang reincarnation ng Senior Santo Niño. At pilit man niyang dinideny na hindi niya sinabi yun at hindi siya ganun dahil siya din ay isang believer of our God. Isa lang daw. Pero guys, makikita ninyo doon sa kanya, so yun sa pinost ko, na siya mismo ang umamin at doon sa mga nagwa-wonder or nagda-doubt na gawa-gawa lang namin doon sa mga taong na nagda-doubt na ibang boses daw yon. Ibang boses as hindi ganun ang boses niya sa Senado. Remember guys, kung ilang boses ang kaya niyang magawa. 5 or more. Kung bakit walang mukha yung kanyang pagsasalita sa kanilang dome na meeting nila yon. Kung bakit. Bawal ang cellphone. Bawal ang cellphone doon. So, ang ating butihin at matikas na ating decoy sa loob. Hindi lang siya nag-iisa, pero siya talaga yung pinaka consistent na nagbibigay sa atin ng mga informasyon sa loob. Hanggang ngayon nandun pa siya sa loob. So salamat Lord. Yun, ang Panginoon talaga ay gumagawa ng paraan para imabuwag ang mga katarantaduhan ng mga kulto. Okay? So, walang mukha, isa lang boses lang ni Aguila na siya talaga, umamin siya na siya talaga si Senior Santo Niño. At sinabi niya, mga kaibigan ko, sa mga tao na yung si Senior Santo Niño, which is siya daw na reincarnate ng Senior Santo Niño, dapat ay dasalan, dapat ay luhuran. Luhuran ninyo yan at dasalan ninyo. 5 misteryo, sabi niya. 5 misteryo. Dapat ninyong dasalan. Kaya pala, ang walang hiya tuwing anibersaryo ng ating Mama Nina, siya ay pinapahilera niya ang mga tao para linisin niya daw ang budhi. Saan kayo nun? So, hindi doon sa mga na-expose na mga kung makikita ninyo na parang patago, hindi parang patago na kinukunan. Patagong kinukunan ng ating magaling na informant sa loob. Patagong kinukunan niya ang mga pangyayari doon dahil nga malaking bawal ang mga cellphone. Doon sa mga meeting nila, kinoconfiscate bago ka pumasok nung mga time na pwede na
Meron ng mga pwedeng magkaroon ng cellphone. Pag meron silang meeting, mga kaibigan ko, kino-confiscate, inilalagay somewhere, bawal ipasok. Ganun sila kaano mga sindikato. Madali nilang napasunod ang mga tao. So, yun, ganun na ganun ang mga ginagawa nila. So, tayo ay makontento kung ano yung na-provide natin na mga proof na naipalabas natin. Dahil mahirap. Mahirap. So, dapat itong ating informant sa loob ay isang bayani. Siya ay isang bayani, mga kaibigan ko, dahil kung wala itong mga taong ito, hindi lang iisa, mga kaibigan ko, hindi lang iisa yung ating informant sa loob. Siya ay isang bayani, mga kaibigan ko. Bayani sila na nagtatyaga kahit na delikado ang kanilang buhay. Ma-expose lang ang katarantaduhan ng kultong tutuwan to. Biro nyo yun, guys, yung sinabi ni Razi. Kasi yung nag-send sa akin, walang video. Doon sa ginawa nilang impyerno na para mapaano yung mga tao na maniwala talaga na meron siyang kapangyarihan. Yung pala, before nangyari yung merong lalabas at ipapakita sa grupo na isang impyerno kuno, isang gabi, yung pala, days before or weeks before, nagpapaano na, ano Tagalog dun sa gipahambas. Yung mga damo, pinalinis niya hanggang sa matuyo yung mga damo. Pwede na nung nakita nilang pwede nang sigaan. Yun ang ginawa nilang impyerno. Nagsiga si mga alipuris ng kulto at sila ay toka-toka by area pala. O ito, labas apoy sa ganitong so by portion yung paggawa, hindi yung isang buong inanuhan lang ng gasolina, mga kaibigan ko, para tumaas yung apoy. Tinawag niya ang kanilang mga member na halika. Lumabas kayo at ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa. Paano ko ipakita sa inyo ang impyerno. Yun, nagsiga lang pala. So ngayon, sabi nga ni Razi, kung tunay siyang Panginoon na ipapakita sa amin yung impyerno, dapat nasa ulap, no? Yung hindi magawa ng tao dahil sa babae, pwedeng sigaan, which is tama nga naman. Bakit hindi doon sa ulap? So ngayon pala, si Razi ay pinuntahan niya kabukasan. Confirm na sinigaan lang yung nilinis nilang area. Nilagyan ng gasolina at sinigaan. Kasi kung sisigaan mo lang yun na walang gasolina, hindi siya tataas. Kung doon sa mga vloggers na nandito ngayon, doon sa wala pang pictures sa ginawa nilang impyerno, meron ako, nandyan sa wall ko, pero kung gusto nyong makita ulit at ayaw ninyong halungkat sa aking sa aking wall, meron akong kaya lang walang video. Walang video. Dahil nga, isa na sa yung bawal. Bawal ang kanilang mga phone. Bawal. Bawal na bawal. Malaking bawal. At kung hindi ka susunod, mga kaibigan ko, at kukunin dyan sa mga nila, dyan sa mga training nila, kung meron kang cellphone na dala, na sinabihan ka na, kung sinabihan na sila na bawal ang cellphone, mga kaibigan ko, pero meron silang na-confiscate, guys, babawiin yun at ililibing yung cellphone nila. Ililibing or sisirain right there. So, si Master Jam ay nagtanong kung kailan daw ako nawala sa Socorro.
Lumisan ako sa Socorro, kaibigan, ay 1991. Pero, ang puso ko ay nandyan, naiiwan sa aking pamilyang bayanihan. Ako'y tawag dito, masama ang loob ko na nabahiran yung grupo ng bayanihan dahil nakita ko at alam ko kung paano si Mama Nena nagpahalaga at kung paano niya pinahalagahan ang bawat isang miyembro ng bayanihan. So, ako'y nai-emotional lagi na ako nga ay nag-ano at susulat. Sumusulat ako, mga kaibigan ko, nandyan sa wall ko na gusto kong mag-keep yung legacy ng aming leader, ng founders ng bayanihan na pinaghihirapan niya yan. Pinaghihirapan niya ang bayanihan na buong buhay niya ay nakagugol sa mga tao ng bayanihan. Inilagay niya ang kanyang buhay, puso, isip. Hindi siya selfish, mga kaibigan ko. Yung aming Mama Nena, isang magaling na leader na hindi siya selfish. So, kaya nga, parang matagal, bata pa ako nung umalis dyan. Pero dala-dala ko yung mga pangaral ng aming leader. Dala-dala ko yun. Dala-dala ko yun. Na naniniwala kami sa iisang Diyos, mga kaibigan ko. Meron kaming Diyos at hindi ho si Jerins at hindi yung Diyos na sakim na kagaya ni Jerins Kilario. Hindi ho, napapaniwala lang talaga si Mama Nena dahil siya ay isang believer of God. Biro ninyo yan, mga kaibigan ko. Biro ninyo yan. Kailan ang bayanihan na utusan ang mga taong bumili ng mga baril? Kailan si Mama Ninang mag-utos ng taong ipa-inventaryo? Ipa-inventaryo ang bawat bahay ng mga members ng bayanihan. Kailan? Hindi yan nangyari. Ngayon na lang. Wala kaming mga ganun. Wala kaming mga, yes, merong mga itak. Pambukid. Hindi required na magkaroon kami ng mga armas, mga mahahabang itak. Hi Solomon. Hello anak, thank you. Thank you sa pagsiwala. Thank you sa ating interview. Thank you. Maraming salamat talaga. Maraming salamat sa yung araw. Maraming salamat sa pagsiwalat. Pagsiwalat ng ating mga nangyayari ngayon. Malapit na ang katarungan na ginawa nila sa bayanihan. Ang bayanihan ngayon, guys. Ang bayanihan ngayon, grabe. Nadilobyo nga, gaya ng sabi ko, nadilobyo ang bayanihan. Dahil nga sa kasakimangan ni Mamerto Galanida at Karen Sanico. Talaga naman, so, dyan sa mga meron pa tayo mga i-interviewin, mga kaibigan ko, meron at magugulat kayo sa susunod na witness. Magugulat kayo kung ano ang ginawa ng mga kulto sa kanya hanggang sa nagiging disabled siya, mga kaibigan ko. So, abangan natin yan. Marami pa tayo sa mga tao naman dyan na nag-i-speculate na ako'y nagiging nagaganito para sa views, para sa popularity. Excuse me, mga kaibigan. Wala akong planong kumita at gagawin kong negosyo ang pagsasalita ko dito.
Wala akong plano. Hindi yan ang gusto kong mangyari. Ang gusto kong mangyari, mga kaibigan ko, noon pa man ay mabigyan ng hustisya ang mga taong naluko ng mga kulto. Grabe talaga. Ako'y nai-emotional talaga ako. Grabe talaga yung mahal ko ang Mama Nena. Kung ako lang siguro ang apo. Kung ako lang siguro ang apo ng Mama Nena. Hindi mangyayari na naikulong sila. Naikulong sila doon sa bundok. Hindi mangyayari. Kaya namatay yung ating butihing Mama Nena dahil ginagamot lang ni Jerry's ng kung ano-ano. Pinapainom lang ng tae ng kambing. Lintik talaga. Biro nyo yan, mga kaibigan ko, kung ano ang plano nila. Naisip ko, nakita ko, nararamdaman ko. Talaga, meron silang ginawa sa mag-ina. Sorry na lang. Pero pinatay nila yun para makamkam nila talaga ang liderato na sila na lang. Sila na lang. Minadali nila ang pagkamatay ni Mama Nena. Minamadali nila. Biro nyo yan. Hindi pinapaalam. Ayaw ipaalam kahit pa doon sa loob ng kapihan. Yung pagkamatay ni Mama Nena, patay na. Hindi nila pinapaalam. Samantalang, si Jerin Skilario may ginawang pag-opera sa isang mama na mayroong goiter. Pinasalita sa radyo, sa sarili nilang FM station. Pinagsalita ng mga kaibigan, maniwala kayo, meron talagang kapangyarihan ang ating Diyos na si Senyor Aguila. Eto, pagpapatutuo ko na ako'y naoperahan. Take note, walang natapos si Jerin Skilario kahit sa pagiging albularyo, hindi niya tapos dahil siya ay isang second year high school. Pero, inoperahan niya ang mama. Hindi lang yun ha, nang uopera siya at nag-ooperation tuli na siya ang mag-oopera doon at nagtatanggal ng mga ipin. Ha? Biruin nyo yan, mga kaibigan ko. So, masakit. So, kung ganun, kung pinagsalita nila yung mama na kanyang inupirahan, tapos nung namatay ang ating butihing leader, hindi ka agad pinaalam? Hindi in-announce sa kanilang radio na makinig tayo mga kulto, mga kakulto. Ang ating butihing leader ay namayapa na. Pero hindi nila pinaalam. At lalong-lalo na, mga kaibigan ko, ayaw nilang malaman sa mga pamilya na nasa baba. Minamahal, hinahangad, at nire-respeto ang aming butihing leader na Mama Nena. Nire-respeto. Pero hindi nila pinaalam sa mga kapatid, kamag-anak sa baba. At hindi pa nila pinaakyat at pinakita ang bangkay ng Mama Nena sa mga kamag-anak. Kapatid, kamangkin, hindi nila pinayagang makapasok. Yun lang ang masakit talaga sa loob ko. Masakit na ginanon ang leader namin. Napakababoy nila talaga. Kaya, sabi ko nga, kung ako lang talaga ang apo ng aming butihing Mama Nena, hindi ko papayagan na tatagal ng ganito at hindi ko papayagan pati nanay ko namatay. Ang nanay ng ating butihing Ralna, Attorney Ralna Florano, na anak ni Mama Nena, si Denya Tarok Florano, namatay din after ng 8 days ng kamatayan ng Mama Nena. Hindi nyo ba yan naisip, mga kaibigan ko, na pinatay nila ang butihing Ate Denya, ang Mayor Denya Florano?
pinatay nila mga kaibigan ko, tapos sabihin nila, heart attack. Come on. Heart attack. Tapos maraming mga pasa. Maraming pasa, hindi ho lalabas. Hindi magkakapasa ang naha-heart attack. Come on. Sila ay minadali nila na ma-erase. At nakakatakot kayo. Raldin Florano. Ralna Florano. Nakakatakot. Pilit nilang i-erase ang inyong angkan. Makinig kayo sa akin. Kaya kayong naniniwala dyan na gano'n, na siya ay Diyos. Hindi. Nakakatakot sila. Delikado sila, mga kaibigan ko. So, ito na ha. 8 days after ng kamatayan ng leader, namatay din si Mayor Denia Florano. Namatay din. Gaya nga ng sabi ko, heart attack daw. Di ho. Sorry to say, kung ako ang anak ng Mayor Denia Florano, ipahuhukay ko ang nanay ko. Ipahuhukay ko ang lola ko. Pahuhukay ko. Malalaman ng lahat kung ano ang ginawa nila. Hindi pwedeng mamatay sila ng 8 days apart. Hindi pwede. Ngayon nung namatay na, hindi rin ipinaalam sa mga tao na meron nang nangyari. Hindi rin pinaalam. Hindi pinaalam na gano'n na ang nangyari. At lalong-lalo na, mga kaibigan ko, again, hindi pinaalam sa mga kamag-anak, at nung nalaman na ng lahat, lumabas na ang lahat, bawal din. Bawal ipakita ang patay na katawan. Bawal na may umakyat doon. Bawal. Bawal, hindi makapasok. Kahit mismo mga kamag-anak, pamilya, mga kaibigan ko. Sorry. Sa akin lang, pinatay nila ang dating mayor ng Socorro. Kasi hindi pwede mangyari. At noong nahihirapan na ang aming mayor, nung nahihirapan na, mula sa kapihan, saan nila dinala? Dahil sabi, dadalhin daw sa doktor, dadalhin daw sa hospital. Saan nila idinaan? Ipinunta pa doon sa Santa Cruz. Malayong malayo kisa sa napakalapit ng bayan ng Socorro, at minamahal ang aming Mayor Denia Tarok Florano ng buong Socorro. Guys, maraming nagmamay-ari ng mga bangka na mabibilis makalipad ka agad doon sa hospital ng Surigao. Pero bakit idinitor ang pagdala ng nahihirapan ng humingang Denia Florano doon sa Santa Cruz? Bakit? Dinahan-dahan para mapatagal. Plano na talaga. Sabihin ninyong bobo ako. Pero, guys, bakit idaan doon sa Bakit idaan sa back road? Pinalayo mga kaibigan ko, buhay ang pinag-uusapan natin. Buhay ng mayor ng Socorro. Kagalang-galang. Pero dinala, ipinalayo. Instead na magmamadali, dahan-dahan, hanggang sa hindi na nakayanan. Pero guys, bakit nagkakaroon ng pasa? Yan ang tanong ko lang. Bakit nagkakaroon ng pasa pero ang ipinapalabas, heart attack? Bakit heart attack? Meron bang sinabi? Meron bang declared ba yun ng doctors? Professionals na sila ay namatay sa heart attack? I don't think so. Hindi pa pwede. At after mailibing ang butihing mayor, mga kaibigan ko, after mailibing ang butihing leader ng bayanihan, Mama Nena and Mayor Denia Florano, namatay
8 days apart. 8 days apart, mga kaibigan ko. Nung mailibing, ang mga anak, may mga pamilyang nagmumurn pa. Pinaprocess pa ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Ano ang ginawa? Nag-launch ang mga kultong tutuwanto. As in, nag-party. May banda pa mula kapihan, bumaba ng lungsod. As in, napakaingay ng buong lungsod. Dahil nag-celebrate sila sa kapanganakan ng Omega de Salonera. Yun na yun, ang ano nilang bukas na kanila na wala nang makakahadlang pa sa kanilang mga plano dahil wala na ang leader na minamahal ng bayanihan at wala na ang tagapagmana nitong si Mayor Denia Florano. Wala na. At prior to that, bawat meeting, mga kaibigan ko, nandyan pa sila. Lahat ng pamilya nila, guys. Sa kay Attorney Florano, Attorney Ralna, and Raldin, welcome silang magsalita. Sa harapan ng mga tao, nagsasalita sila, mga kaibigan ko, pinagsasalita. After nang namatay na sila, wala na ang mayor at wala na ang mama Nena. Bawal na sila, mga kaibigan ko. Bawal nang makapagsalita ang mga anak ng namayapang leader at anak na si Denia Florano. Bawal na, mga kaibigan ko. Until to this day, bawal na. Hindi na sila pinagsasalita pa. Hindi na. So, isipin natin, mga kaibigan ko, kung ano, yes, hindi ko nakitang nilason, hindi ko nakitang pinatay, but think about it. Think about it. Sa akin lang. Kung pwede lang talaga, kung pwede lang. Kung pwede lang na ako tumayo na paimbestigahan ang mga buto at mga ano ng aming butihing leader. Kay Mayor Denia, ipahuhukay ko talaga. Ipahuhukay ko dahil meron silang ginawa doon sa Magina. Meron talaga silang ginawa. Hindi pwedeng wala dahil kriminal ang mga hindi ko. Ang tagal na noon, mga kaibigan ko, pero minamahal ko yung leader namin. Minamahal ko at ako'y nire-respeto ko sila buong buhay ko. Utang na loob yung pagiging ako. Hindi ko lubos maisip na pinayagan lang nila yung mga anak nila. Pinayagan lang na maging ganun at ano na lang. Wala na kaming magagawa na matay na hindi hustisya po ang hinahanap. Hindi pwedeng maging ganun lang kadali na. Naniniwala silang ganun? Hindi ganun kadali. Masyadong kaya kayo, Ralna at Raldin, mag-ingat kayo. Dahil kayo ang isusunod niyan kung hindi ito pumutok na, no? Dito pumutok yung ano na to. Kayo ang isusunod. Pinamamanmanan nga kayo eh. Tinanggal nga sa inyo yung mga tauhang naka-assign sa inyo. Pinagsara nga yung negosyo ninyo, Raldin Florano. Hindi kayo pinagsasalita. Hindi kayo pinagsasalita dahil kayo ay threat ng mga kulto. Kayo ang malaking threat nila. Kaya pinasusubaybayan kayo. Kaya sinisiraan kayo sa mga ano ninyo. Hindi po pwede. Dapat naka-move on na ako sa nangyayari sa leader namin. Pero ang tagal na, pero hindi ko matanggap na ganon. Kung wala silang ginagawa, bakit bawal? Bakit bawal ang pamilyang
makapunta man lang sa huling pagkakataon na masilayan ang kanilang mga pamilya. Mahal ng buong bayan. Mahal ng buong bayan ng Socorro ang pamilyang yun. Pero bakit? Bakit at bakit at bakit bawal at hindi papakita? Dahil nga, meron silang ginawang krimen doon sa magnanay. Hindi pwede. Sabihin COVID daw. Sabihin COVID daw si Mama Nena, namatay daw sa COVID. Kung COVID, mga kaibigan ko, bakit walang namatay din sa COVID doon sa mga medic nilang naka-assign kay Mama Nena? Bakit si Raldin at si Ralna, yung pamilya nila, walang nagka-COVID? Yung mga medic na nagbibigay ng mga gamot kay Mama Nena, walang nagka-COVID. Alam natin kung ano ang COVID. Ako'y nagka-COVID 3 beses, mga kaibigan ko. Ako'y na-incubate. Pero siguro, kaya ako binuhay ng Panginoon. Dahil hindi. Pwedeng tayo ay manahimik lang, mga kaibigan ko. Kung tayo manahimik lang, kung ako nanahimik, kung si Yoyo Titing ay piniling manahimik. Guys, delikado ang Socorro. Magiging sunod-sunuran lang ang bayan ng Socorro sa kanila. Dahil nga, delikado sila, mga armadong tao. Kung hindi sila naputol ang kanilang mga sungay at buntot, delikado ang Socorro, mga kaibigan ko. Magiging habyan ng terrorist. Island, maliit na island ang Socorro, mga kaibigan ko. Kung hindi yan sila kung hindi yan natigil at hindi mapapatigil. Guys, delikado. Delikado ang bayan ng Socorro. Magiging mga hostage kayo sa sarili ninyong bayan. Kaya, hindi po pwedeng tayo ay manahimik lang kahit meron na tayong napapansin, nakikita at naririnig. Hindi pwede, guys. That's selfish. Hindi pwedeng salbahin lang natin ang sarili natin. Tignan natin, mga kaibigan ko. Tignan natin. Hindi pwedeng tayo mismo ay maging preso sa sarili nating bayan. Hindi pwede. Kaya nga sila mga yung malakas ang loob na ipakasal ang mga taong kasal na dahil sila ang masusunod. Sila ang nasusunod. It's about time. Kaya, sino man yung mga kinauukulan, mga NBI, hindi ninyo makikita dahil minade sure ng mga pulis at tinuturo na nila kung paano nila i-dispose ang kanilang mga armas, hindi makita dahil inililibing pala hanggang sa hukay na hanggang dito yung lalim. Dahil alam ng mga pulis na nag-awol kung paano ang gagawin na hindi matukoy. So, ipabulldoze ninyo ang kapihan. So, lahat pala dyan sa kapihan ay mga rebelde, mga kriminal. Meron silang mga armas, mga kaibigan ko. Nakalibing. Hindi lang doon at talagang, sabi ko nga, malalim pa sa hukay ng mga patay. Sa libing ng mga patay, ang hukay nila ay mababaw. Pero ang libing sa kanilang mga armas, required, mga kaibigan ko, required na ganun kalalim. At kailangan alam nila kung saan nila nailibing. Dahil huhukayin lang nila pagkailangan na. Dahil nga sa kanilang sariling
pangangailangan ng mga leaders. Kaya ito ngayon, si Mamerto Galanida, wala ng last resort. Yung pagsulat niya sa mga kinauukulan na napayagan silang, sorry guys kung maingay man, andito ako malapit sa ng anak ko. Maingay ba? O lalakad pa ako ng malayo-layo. Pero mano talaga dahil banda yan. So ngayon, sumulat si Mamerto Galanida na ganun, napayagan silang umuwi for elections para sila ay makaboto. Hindi. Tuso ang Mamerto Galanida, ay naku po, hindi ako makapagmura dahil anuhin ako ni So, tuso guys, tuso. Malaking tuso si Mamerto Galanida. Malaking tuso. Walang katulad. Payagan niya na umuwi. Magpapa-barricade na yan sa kanilang mga tauhang well-trained na mga armies. So, well-trained nilang mga private armies, magpapabarricade na yan. Hindi na yan lalabas. Na sila? Tawag dito, yung dead end na. Na sila? Frustrated na sila. Wala na. Na? Kaya pag nakauwi yan, mga kaibigan ko, isang malaking gyera ang mangyayari. Dahil ang mga tao tinitrain nila ay sila yung sila yung pupunta sa harap para protektahan ang kanilang leaders. Okay? Lalong-lalo na ang kanilang tinatawag na Diyos na walang hindi naman makatakbo kahit lang, ilang hakbang lang dahil sa katapaan. Tumaba siya dahil sa mga pagkain, sa mga pinaghirapan ng kanilang mga miyembro, mga kaibigan. Kaya yun, hindi pwedeng pauwiin yung mga kriminal na yan doon sa island dahil, oh my gosh, marami ang masasawi, mga kaibigan ko. Pag yan ay ipauwi yan, wag na. Kailangan maiparating ho doon sa kinauukulan. Oh, no, Edgar, no. That will never happen. Okay, anyway. Next hearing, mga kaibigan ko, abangan. November 7, mga kaibigan ko. Sa Senado. So, hindi sa kapihan, hindi po pwedeng pauwiin yan. Hindi po pwede. Kasi hoda ngayon kung atakihin ka dyan. At least naman, Mamerto Galanida, kung mamatay ka, dahil na sa iyong mga kasalanan, hindi ka nilason. Pero, sorry to say, hindi ako naniniwala na hindi ninyo pinatay ang mag-ina. Meron kayong ginawa doon. Meron. Halang ganda dito. Oh. So, hindi. Kaya, tanggapin nyo na. Kahit pa maghirap ka dyan at maghingalo ka dyan sa kinalalagyan mo ngayon, Mamerto Galanida. Abay, magdusa ka. Huwag kang pa-espesyal. Mamerto Galanida. Huwag. Pagdusahan mo ang inyong kasalanan. Kasama na ng inyong kampun, ng inyong yung liderato ng inyong sindikato. Magdusa kayo. Nahihirapan? Ha! Abay. Karma knows everybody's address. So, sorry na lang. Hindi. Wag kayong papayag na maibalik yang mga kriminal sa bayan ng Socorro. Wag na. Wag kayong pumayag. Wag nyong payagan na makauwi yan dahil delikado, guys. Delikado ang mga tao, ang mga private armies nilang well-trained. Meron nyo nga. Meron silang kanta na ang kanilang ay willing
namamatay at pumatay para sa grupo, guys. Para sa kanilang mga leaders. So, sa mga mambabatas dyan, na mag-vote, na pauwiin to vote, hindi lang sila ang taong hindi nakakabuto. Hindi lang sila ang bilang. Hindi pwedeng, hindi matutuloy ang eleksyon kung kulang ng 4 na boto. Babayaan niya hindi makaboto. Or, wala bang digital voting? Hindi ba sila pwedeng mag-vote kung saan sa kulungan nabutuhan nila yung kanilang Ay, sayang daw sana. Ngayong eleksyon, kung andun lang sila, malaking pera sana ang mapupunta nila sa kanila, no? Malaking pera sana. Which is, ang kapitan ng siring ay kanilang hirang. Dahil nga, binigyan sila, mga kaibigan ko. Binigyan ang mga kulto ng malaking pera. Ganun at ganun ang nangyayari. Diyan nagkakapera ang mga kulto pagka-eleksyon. Dahil nga, binibenta na nila. Ayan na si Rasi. Rasi, thank you so much sa inyong expose. Kagahapon ay kanina pala. So, come on. Of course, bumagsak ang katawan. Bumagsak ang katawan ni Senyor Aguila dahil nga wala nang masasarap na pagkain. Wala nang nagpupuna sa kanyang mga pawis. Wala nang naghihimay sa kanyang mga kinakain. At I don't think na Janet still giving him a bath. I don't think so. Kasi pinapaliguan, mga kaibigan ko. Si Jerin Skilario, pinapaliguan ni Janet Ahok. Pinapaliguan. Kaya, hindi pa pwedeng papayag tayo na maibalik yan. Yang mga kriminal na yan, yung mga, nachuchok ako kasi wala akong makita. Wala akong makitang salita na bagay sa kanila, mga kaibigan. Wala at wala. Ganon sila. I don't know. Kasi, guys, ang daming namamatay dahil sa kanilang mga kagagawan. Ang daming namamatay. Matanda, bata, buntis. Ang dami. Pero hindi yan po pwede talagang pauwiin dahil nga maghuramentado ang mga well-trained nilang mga private armies. Nakita nyo yun, guys? Bago sila pumunta, nagbuo sila ng lahat sila sumugod, mga dikulay pa ang kanilang mga uniform. At meron pa silang mga banners. Huwag niyo sabihin na hindi planado yun ni Mamerto Galanida na ganun ang gagawin. Of course. Lumabas kayong mga naka-uniform by clusters. Kasi darating ang mga newscasters, ang mga TV stations dito para ipakita natin na tayo ay iisa. Lumabas tayo, ipakita ang ating boses hanggang sa nawalan ng hininga. Nawalan ng malay ang kanilang Diyos. Biro niyo yun, guys, ang sinabi niya. Huwag kayong mag-alala, hindi mananalo. Dahil tayo ay isang merong makapangyarihan tayo. Huwag kayong mag-alala. Isipin nyo na lang. Tao versus Diyos. Ang nangyari ngayon? Asaan ang Diyos na sinasabi ninyo? Wala. Nakakulong ngayon. Tapos pa, nagpalabas pa siya ngayon. Look, yung pinost natin na sabi ni Jerin Skilario, mga kaigsuunan, wag kayong malungkot sa mga nangyayari ngayon. Ganito talaga. Ganon talaga. Wag kayong malungkot. Instead, maging masaya tayo. Dahil ganun ang pinagdaanan ng ating Panginoon. Maging masaya tayo.
Yan guys, gustong maipalabas ni Jerry Esquilario para palakasin ang loob ng mga tauhan niya sa bundok. Gusto niya yung ipalabas. Gusto niya ipalabas dahil nga sila ay anong tawag dito? Sila ay nag-iisip na sila ay makauwi. Yan ay hudyat na kayo ay maghanda. Darating kami. Yun. Matalino ha, matalino. Matalino man ang matching. Naiisahan din, hindi ba? So, yan ang sinasabi kong hudyat niya yun na baka kami ay makauwi. At ang pinasasabi niya doon, makakauwi at makakauwi sila. Yun ang kanilang mga plano na, mga sindikatong mga walang utak. Mga walang utak na mga sindikato na una ang yabang. Yabang ang nauuna sa kanila, mga kaibigan kulok. Kung saan sila nahuli, guys, pilit nilang dinideny na walang mga armas, pilit nilang dinideny na walang mga training. Pero bakit? Bakit alam ninyong bawal? Bakit kayo naggumawa ng film at ilagay ninyo sa inyong YouTube? Mga walang utak. Walang utak. Yan ang mga pero ngayon, dinilit nila. Hindi na pwede. Dahil meron ng mga kopya. Hindi na pwede. Yan ay gawa ng Panginoon. Yan ay tunay na gawa ng Panginoon. Mga sindikato kayong walang utak. Walang utak. Walang utak dahil nag-iwan kayo ng bakas sa krimen na inyong ginagawa. Kung kayo ay talagang hindi planado, tawag dito, windang-windang ang pagpaplano ng inyong pagiging pagkasindikato. Dahil nag-iwan kayo ng bakas. Hindi nyo pwedeng i-deny dahil inilagay nyo yan. Ginawa nyo yan. Hindi nyo pwedeng, oh my gosh. Yung isang video dyan na yung agila. Galing yan sa YouTube channel ninyo, pero ngayon ay burado na. Hindi nyo naman pwedeng kunin sa mga taong merong mga copy. Hindi na. Huli na ang pagsisisi, mga kaibigan ko. Sabihin nyo mang wala. Andyan, nilagay ninyo parang yung yung lason na binuo nyo bawat tagpo. Nilagay nyo sa isang capsule at in-upload ninyo sa inyong YouTube account. At yan ang dahilan bakit isa sa mga dahilan na kayo ay natibog. Hindi nyo pwedeng papasinungalingan. Hindi pwede. Anong ginawa ninyo sa Aruba Beach ninyo? Ano ang ginawa ninyo? Tinabunan nyo na para walang bakas. Anong nangyari? Meron tayong video doon. Ano ang laman ng Aruba Beach, mga kaibigan ko? Maibabalik ko lang. Ihi ng tao, mga kaibigan ko. Pinaghugasan sa kusina, mga kaibigan ko. Nandun, dumi. Yung mga namamatay na mga daga, andoon. Pinag-ihian ng mga kalabaw. Tapos sabihin ni Jerry Esquilario na dapat ganun makaranas ng paghihirap. Hindi ho. Hindi po pwede. Hindi pwede at hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Ako hindi ako natatapos. Hindi ako matatapos na magsalita hanggang sa matapos tong kanilang pang-aalipusta sa mga tao, kanilang pangbibiktima sa bayanihan. Dinumihan nila ang bayanihan na itinayo ng decades. Pinaghirapan niya ng bawat isang miyembro. Pinaghirapan yan. Pati ang kumun na bahay
ng bayanihan, mga kaibigan ko, kumun. Pinaghirapan niya ng bawat miyembro. Itinayo ang ginawa ng mga sindikato ng mga kriminal, ang ginawa nila. Benenta nila ang bahay ng bayanihan, kumun ng bayanihan, bahay yun ng bawat miyembro ng bayanihan sa Surigao City. Ibinenta nila ni Mamerto Galanida. Ang ginawa, ipinag-sign lang ang dalawang apo na nakapangalan doon dahil sila nga ang susunod na pinag-sign lang. Wala ni singkong duling na nakuha. Ang magkapatid na Ralna Florano at Raldin Florano, pinapirma lang. Ibinulsa nila ang pinagbentahan ng bahay na kumun ng bayanihan. Wala dapat count ng years kung kailan sila makalabas. Dapat for life. Dapat 50 life ang sentence nila. Kung mabuhay sila ng 49 times, hindi yan sila palalabasin. Dapat hindi yan makalabas. Walang bilang ng taon at walang piyansa, mga kaibigan ko. Dapat maging ganun. Delikado sila sa buong Pilipinas. Sila ay my God. Hindi pwede. Sana. Iano natin, mga kaibigan ko, na hindi sila pwedeng pauwiin, hindi sila pwedeng makaapak pa sa lugar nila hanggat hindi nasisintensyahan. Hindi pwede, delikado. So, guys, abang-abang. November 7. Ito na ang huling El Bembo. Congratulations talaga doon sa nakikilahok na magawa to, na matupad to, na madala sila sa hukom. Congratulations sa inyo. Hindi ako titigil talaga. Hindi. Ginawa na nila ang lahat na ako ay tumigil. Ginawa na nila ang lahat. Ginamit na nila ang pamilya ko. Pero hindi ho. Walang buhay na Poncio Pilato na makakapanahimik sa akin. Sorry na lang kayo. Sorry kayo dahil hindi mangyayari yan. Hindi pwede hanggat hindi kayo nakakalabas sa inyong kulungan dyan na walang rihas. Guys, tignan ninyo ang video na ginawa nila sa inyo. Yun na lang ang tignan ninyo. Yun na lang. Bakit nyo pinayagan na gawin sa inyong mga anak ang pagpaparusa? Wala pang impyerno, ha? Andito pa tayo sa lupa. Pero bakit ang buhay ninyo ay buhay na sa impyerno? Bakit nyo yan pinayagan? Bakit nyo pinayagan magpagulong-gulong ang inyong mga anak sa putikan? Bakit nyo pinayagan na ilublob ang inyong mga anak sa madumi at nakakadiring punishment pool na ginawa nila ni Jerin Squilario? Kung ganun, pare-pareho. Ba't hindi nyo nakita na nailublob ang mga anak ni Mamerto Galanida at si Janet Ahok? Lahat sila, ba't hindi nila natikman yun? Nako, hindi mauubos ang araw, mga kaibigan ko, ang taon. Marami akong masasabi. Maraming. Hindi po pwede, guys. Hindi po pwede pakisuyo. Hindi pwede manahimik tayo. Hindi po pwede. O kaya ikaw din mismo. Kayo mismo dyan sa bayan ng Socorro. Pag tayo takot, tinatakot kayo na kung magsalita lang, kahit mag-comment lang, at tatakutin kayong
dalhin kayo sa korte? Ano naman ngayon? Ano naman ngayon? Kasi nga, kung alam nilang kayo ay takot, edi mamuhay kayo ng laging takot. Ganun lang. Mamuhay kayo na laging kayo ay nabubuhay sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Kayo ay hanggang doon na lang kayo. Mamuhay kayo sa takot. Pero guys, kung alam nilang hindi kayo natitinag, hindi kayo nagpapaduro. Walang mangyayaring ganito, guys. Tumayo tayo sa ating sarili. Tumayo tayo para sa ating pamilya, para sa ating bayan. Hindi lang para sa ating sarili. Huwag maging makasarili, Panginoon. Oh my God. Huwag makasarili. Tumingin tayo. Kaliwat kanan, harap at likod. Kasi, ay mga sindikato guys, gagawa at gagawa yan sila kung saan sila makagawa ng hindi maganda, basta lang magkaroon sila ng merong maibabalik para sa kanila. Pero, ang tunay na Diyos ay gagawa din ng paraan na sila ay mabigyan kayo ng hustisya. Pero guys, kung hindi tayo magsasalita, mapapatagal guys. Mamuhay tayo sa takot. Ganun lang. Hanggang ganyan lang tayo. So, pakisuyo. Ako'y malayo man, pero ang puso ko, mga kaibigan ko, nandyan sa aming bayan. Nandyan sa bayan ko, hindi na ako Pilipino. Hindi na ako Pilipino by any means. Hindi na. Pero ang puso ko, isip ko, diyan hinubog. Sa kahirapan. Hanggang sa ako'y naging ganito, matapang, dahil ako'y nagmula sa grupong aking minahal, ang bayanihan. Kaya pilit kong sinasalba ang pangalan na itinayo ng ating butihing Albino Tarok at Rosalina Tarok. So, yeah. Grabe guys, grabe. Kaya patuloy akong sumisigaw. Katarungan para sa mag-ina. Para sa mag-ina, mga kaibigan ko. Para sa mag-ina, hindi sila namatay ng normal. Isipin nyo na lang, mga kaibigan ko, hindi sila namatay ng normal. Kasi kung normal yon, hindi pwedeng magkakasunod ng 8 days apart. Hindi nila pwedeng itago sa pamilya. Pinatay nila kaagad-agad ang anak na si Denia Florano. Dahil matalino ang aming mayor. Matalino. Kasi kung siya na ang magsalita at tatayo sa stage na sa mga tao, hindi na ito tama. Tayo ay aalis na. Walang matitira sa kapihan. Kaya minadali. So, kaya minadali nilang ma-erase din sa kapihan ang anak na si Denia Tarok. Kaya minadali nilang maano. Kaya sila nag-celebrate din. After couple days later, nag-celebrate din, nagparty dahil wala na silang wino-worry na may mag-stop pa sa kanilang mga gagawing katarantaduhan. Sa mga gagawin. Kaya doon naglipa na ang pagpapaasawa ng mga may asawa na di bali yang umiyak at may magtangka ng magpakamatay. Wala silang pakialam. Ay, ang puso ko guys, andyan na iiwan sa grupo ko, sa pamilya kong bayanihan. Andyan, forever yan. Hindi yan maaalis. Nino man. Diyan ako natuto na tumulong. Diyan ako natutong maging mapagbigay. Dahil ganyan ay tinuturo sa amin
na hindi magiging makasarili. Likas sa amin ang mapagbigay. Likas sa amin ang hindi na kailangan pang hingin ang tulong. Likas sa amin yan dahil nga yan ang itinuro sa amin ng aming leader na si Mama Nena. Hindi ko na naabutan si Alvino Tarok, hindi ko na naabutan. Pero yan ang itinuro sa amin, sa akin, ng aming butihing leader. Yan ang itinuturo. Yan ang tinuro sa amin. Dala-dala ko hanggang ngayon. Kaya nga ako walang pera ngayon eh. Dahil madali akong tumulong, mga kaibigan ko. Tutulungan ko yan, tutulong ako hanggat meron ako. Hindi ko pwedeng i-ano lang yan para sa akin. Sanay ako sa hirap. Kaya, masakit sa akin guys, ang nangyayari sa mag-ina. Masakit sa akin. Masakit na masakit hanggang ngayon. Iniiyakan ko yan. Hindi po pwede. Kailangan mabigyan sila ng hustisya. Kailangan. Hindi. Kaya, itong mga nangyayari sa kanila, ito na yun. Hinahabol na sila ng mga kaluluwa na kanilang ginawa ng hindi maganda. Kasi yung mga namamatay dyan, guys, hindi yan kagustuhan ng Hindi yan dahil sila ay kailangan ng mamatay. Namatay sila, mga kaibigan ko, dahil bawal silang ipadala sa hospital. Bawal. At magkasya na sila doon sa panyong puti na sinasabi ng kanilang Diyos na yan ang magpapagaling sa kanila. Hello. Ni kahit nga tain ng kambing ginamit ng gamot ni Jerin Skilario. Binabastos nila ang bayanihan, mga kaibigan ko. So hanggang dito na lang ako, guys. So, abangan sa mga susunod dahil meron tayong mga magsasalita pa. Malalaman ninyo na hindi nanggagaling sa akin. Nanggagaling sa kanila, mga kaibigan ko. Malalaman ninyo na at kahit pa nalalaman nyo na maririnig ninyo na nanggagaling sa kanila ang lahat ng ito. So, hanggang dito na lang, mga kaibigan ko. Oh my God, puntahan ko yung anak ko at dadalhan ko ng snacks. Bibilhan ko siya at ganito lang ako, guys. Isang mapagmahal sa kapwa-tao, sa pamilya, sa aking mga anak. Kaming tatlo dito, mga kaibigan ko. Ako, walang pamilya dito other than sa aking mga anak. Ako'y isang matapang na ina at sumusugod sa eskwelahan ng aking mga anak kung merong gumagawa ng hindi maganda sa anak ko. Hindi po pwedeng maghintay ako ng bukas. Hindi pwede. Ngayon at ngayon na. Ilang beses ako nawalan ng trabaho, guys, dahil susugod ako sa school. At nag-ano ako meron kaming point system. Wala akong pakialam, guys. Unahin ko ang aking mga anak, ang pamilya ko. Hindi pwedeng merong mga alipustas sa mga anak ko or pahihirapan ang anak ko. Hindi po pwede. Sugod ka agad ako, guys. Hindi pwede. Kaya ngayon, God is good. Puprotektahan tayo, mga kaibigan ko, basta ang puso mo ay totoo, malinis. At ang ano mo sa buhay ay hindi ka makasarili. Tutulungan ka ni Lord. Madam, ingon din sa likod. Baka okay lang yan. Andito si Agila lumilipad sa
Yes, guys. So napakalaking tulong at saka doon sa may mga utang na takot bumaba dahil sa kanilang naglipa ng malalaking utang. Mga kaibigan, doon sa mga nandun pa sa taas na gustong bumaba, anyway, wala kayong choice kundi lisanin ang kapihan dahil bubuwagin na yan ng DENR. So, mabuti pa sa inyo, kung ako sa inyo, maghanap na kayo ng lungga. Maghanap na kayo ng lungga na inyong malilipatan dahil nga kayo ay bubuwagin lang din naman. At isa pa, merong napakalaking tulong ang ating gobyerno. Asan kayo? Kayo na ang gumawa ng katarantaduhan, kayo na ang nag-cause ng problema sa bayan, pero kinupkup kayo dahil naiintindihan kayo ng ating gobyerno at ng lahat na kayo ay isa lang biktima at nagpabulag kay Mamerto Galanida, especially na nagpapanggap na siya ay isang vice-presidente. Pero really, siya naman talaga ang nagpapatakbo ng Siya ang nagpapatakbo, siya ang utak ng lahat-lahat dahil si Jerins nga, wala namang kasing utak. Kaya siya tawag dito, siya ay nagpapaloko. Siya ay So anyway, yung mga may utang dyan, balikan natin. Yung mga may utang na yung tubo ay mas mataas pa sa akin, huwag na kayong mag-alala, makipag-ugnayan na kayo kung saan kayo nakapangutang na bangko sa Socorro at i-revise na. Hindi na wala ng tubo. Pero kayo ay makipag-ugnayan. Hindi yon basta-bastang ibaba ang inyong utang na tanggalin ang mga tubo kung hindi kayo makipag-ugnayan. So, yung principal na lang ang inyong babayaran at unti-unti pa. Saan kayo nun? Saan kayo maghanap? Lahat na ng gaang ibinigay na sa inyo. So, nyo na, grab nyo na. Kasi, kung inyong iisipin guys, biro nyo yan, ganun kayo kamahal ng ating gobyerno. Ganun kayo kamahal ng ating butihing mayor. So wag kayong magmatigas ang ulo. Dahil nga sabi ko, hindi nila kayang ibigay ang langit na pinapangako nila sa inyo. Wala. Hindi nga nila mabigyan ng langit ang kanilang sarili. Asan sila ngayon? Nakapiit, hindi ba? Andun sila sa kulungan, hindi ba? Huwag niyong sabihin na sila ay magtitiis at magduro sa kulungan dahil ganun talaga ang gusto ng Panginoon. Yes, ganun ang gusto ng Panginoon. Na maparusahan sila sa kanilang ginagawang panluluko sa inyo. Huwag kayong manghinayang sa inyong mga paghihirap dyan. Hindi ho yan nakalista sa ng Panginoon. Hindi. Hindi yan ang sukatan para tayo ay mapunta sa langit. Hindi ang paghihirap natin sa mundong ito na nagugutom tayo, wala tayong maayos na bahay, wala tayong maayos na lahat-lahat, wala tayong trabaho. Hindi yan kagustuhan ng Panginoon, mga kaibigan ko. Hindi. Hindi yan ang nakadesign. Hindi yan ang dinidesign na buhay para sa atin ng Panginoon. Naalala ninyo? Bibisayain ko na lang to. Naalala ninyo ang sabi? Lihok tao, kay tabangan taka. Yeah? Gumawa ka tao at tutulungan kita. Kumilos ka tao at tutulungan kita. You see that? Hindi yung patayin nyo ang mga sarili nyo kabuluntaryo, tapos para lang mapaganda ang paligid ng kapihan. Dahil nga,
Mag-iimbita sila ng mga kung sino-sinong mga tao, yung malalaking tao para sila ay magiging tanyag na ganun ang inyong community. Pero paano kayo? Paano kayo mga kaibigan ko? Paano ang buhay ninyo? Hindi ba mga anak ninyo naging mangmang? Naging katawa-tawa ngayon na pumunta kayo sa eskwelahan at para ipa-take ng exam yung mga anak ninyo na wala namang alam kahit kulay lang? Hindi ho, huwag ninyong kawawain ang inyong mga anak. Huwag ninyong kawawain. Huwag ninyong kawawain ang inyong mga anak dahil tayo, mga magulang, hindi tayo forever na buhay at ano sa mga anak natin para ibigay natin ang kanilang mga pangangailangan. Hindi ho yan ganun, hindi ganun yan mga kaibigan ko. Hindi ganun. Kaya, ang laki na talaga ng binigay at ang ating butihing mayor at yung taga LGU and DSWD dyan, nagtatrabaho sila halos araw-gabi para lang ma-solve ang ganitong problema sa bayan natin. So, hindi na. So, hanggang dito na lang mga kaibigan ko, hanggang sa susunod. So, again, salamat kay Rasi. Maingay man yung lugar natin. Doon sa mga magsasalita pa, it's okay. Kahit Bisaya, i-ano na lang natin. Kahit Bisaya yan. So, meron naman tayong mga translators or ano. Paki-erase ang bayanihan. I-separate ho yan. Paki-erase ang bayanihan sa pagiging kulto. Hindi kulto ang bayanihan, guys. Hindi kulto. Biktima ang bayanihan, mga kaibigan ko. So, hanggang dito na lang. At ako'y, pupunta na ng para mapakain yung aking dalaga. So, hanggang dito na lang, guys. Mahal ko kayo. Mahal ko ang buong Socorro. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.